Kapag tayo nakakaranas ng rejection o inaaway, si Jesus, ibang approach niya. Hindi siya para makapag-argumento. Instead of winning an argument, Jesus tried to win the hearts of the enemies. Kasi makipagtalo ka man sa isang tao, kung ikaw ngay nanalo sa argumento, nanalo ka, pero galit pa rin yung iyong kapwa, magkaaway pa rin kayo. Pero si Jesus, ang daming beses na siya nire-reject, pero hindi para pugnawin niya, puksain niya ang mga tao. Ang kanyang daan ng pagkapanalo ay to win the hearts of the enemies, ng mga taong nagre-reject sa kanya. Ilang beses kayong na-reject? Kung sasabihin natin yung bilang, baka sabihin ni Jesus o ng Panginoon, mas marami akong beses na na-reject. Pero kahit ilang beses na nire-reject ang Panginoon, hindi siya tumitigil na mabihag ang puso ng mga tao. Ganon kabuti ang Diyos. Pero tingnan nyo ang nangyari. Dahil sa approach ni Kristo ay hindi titigil sa pag-ibig. Kaya ang sabi niya rito, naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang tao, kundi upang iligtas sila. Hindi siya tumitigil. Binibihag niya ang puso ng tao hanggang sa ito'y magbago. Ngayon, ito po yung unang hamon. Do you have the sense of sacrifice? Kung gusto mong sumunod sa Kanya, na kapag ikay susunod, handa ka bang masaktan? Handa ka bang mahirapan? Kasi kung hindi po tayo handa, na gusto lang nating maglingkod pero hindi tayo handa, wala sa isip natin yung sakripisyo at hirap, mabilis tayong susuko, mabilis mawawala ang paglilingkod. Pangalawa, do you have the sense of urgency? Minsan may mga tao na ang kaisipan, saka na lang ako magbabalik loob sa Diyos, mahaba pa naman ang buhay ko. Saka na lang ako maglilingkod, magpapakasarap muna ako sa kasalanan at bisyong ginagawa ko. Saka na lang ako magmamahal sa Panginoon, mamahalin ko muna yung aking sarili. Ang tawag ho dyan, kapag nawawala na yung sense of urgency, ang tawag ho dyan, sin of presumption. Kaya dito po, ang hamon ni Jesus, kung sinasabi ni Jesus na handa ka bang magmahal sa akin, handa mo ba akong mahalin talaga at pahalagahan? Kaya ba nating sabihin na, Lord, yes, ngayon din, magbabalik loob ako sa iyo at babaguhin ko ang buhay ko. Ito po yung pangalawang hamon, sense of urgency. Pangatlo po, meron tayong tinatawag na inordinate attachment. Attach tayo sa isang bagay na nagiging hindrance para maging mabuti tayo. Attach tayo sa isang kasamaan na nagiging sagabal para magawa nating mahalin ng Diyos. Kaya ba nating i-detach ang ating sarili sa bagay na nagpapasama sa atin? Kaya ba nating i-detach ang ating sarili sa bagay na umaagaw ng ating atensyon para sa Panginoon? Kaya ba nating i-detach ang ating sarili sa kasalanan na gustong-gusto ng isang tao? Kung hindi po natin may-detach ang ating sarili, baka ito pa ang maging sagabal sa paglilingkod at paglapit natin sa Kanya. Kaya hamon po yan na meron kang dapat i-detach. Minsan, isipin po natin sa ating sarili, ano ba talaga yung nagiging sagabal sa akin para masabi kong mahal ko ang Diyos? Marami pa hong bagay na maaaring hamon ng Diyos sa atin, pero ito yung tatlong bagay na pagnilaya natin sa ating sarili. Mahal natin ang Diyos, pero kaya ba nating magsakripisyo? Kaya ba nating magsabi ng, yes Lord, ngayon na? At kaya ba nating iwanan ang ilang bagay? Yan po ang mga sumusunod kay Kristo. Hinahamon tayo. Kung gusto nating sabihin na, Lord, susunod po ako sa inyo. Ang mahalaga, meron tayong sense of sacrifice, kaya nating ipakita yung sense of urgency, sumunod na, ngayon na, at kaya din nating i-detach ang ating sarili sa mga bagay na humahadlang para magawa nating mahalin ang Diyos. Pero sa mga taong nagmamahal, tulad ninyo na ngayon ay nasa simbahan at naglilingkod, hindi ito nagiging mahirap. Bakit? Kasi meron kayong mata ng pananampalataya at pusong nagmamahal sa Diyos. Sa isang tao na nagiging mabigat sa kanya ang pagdarasal at pagsisimba, sa isang tao na nagiging mabigat sa kanya ang paglilingkod sa Diyos, baka may kulang pa
sa pagmamahal. Amen.